Why should we hire you? Istriktong tanong sa akin ng babae na ngayon ay nakataas na ang kilay sa akin. Huminga ako ng malalim bago sumagot. To be a yaya, it is an honor and a responsibility. Hindi pang Miss Universe itong papasukan mo, miss, ha? Kaya wag mo akong pabilibin dyan sa mga sagot mo. Pagputol sa akin ng babae sabay tingin sa resume ko. Bigyan mo ko ng honest na sagot. Medyo nanginginig ang tuhod ko dahil nakaupo ako sa upuang kaharap ang babae na mukhang mangangain ng tao. Grabe, kailangan ko lang naman ng trabaho eh. Pahihirapan pa ako ng ganito? Nag-hiring po kasi kayo. Honest kong sagot sa tanong niya. Kaya dapat niyo akong tanggapin o i-hire kasi nangangailangan kayo ng yaya. Nalaglagan pa nga niya sa sagot ko't napatayo. Mukhang manghang-mangha siya sa sagot ko. Paniguradong hired na ako. Hinampas niya ang kanyang lamesa na nagpatalon sa akin sa gulat. Are you mocking me? Ha? Hindi po. Honest lang. Get out! Sigaw niya sabay tapon ng resume sa harapan ko. Umalis ka na! Napatayo ako. Ha? Bakit po, ma'am? May mali ba sa sagot ko? Pwede bang take 2? Umalis ka na! Napangiwi na lamang ako nang hinila ko ng security guard palabas ng opisina at saka sinarahan ng pinto. Napatingin tuloy sa akin ng ibang yaya applicants na mukhang napalunok sa nangyari sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako saka umalis sa lugar. Ako nga pala si Marigold Giraffe Butterfly Zebra Santos. Sa haba ng pangalan ko, pwede na akong gumawa ng sarili kong zoo. Oo, legit yung pangalan ko kaya naman buwisit na buwisit ako sa nanay kong nagpangalan sa akin. Dahil palagi akong inaasar noong bata pa ako. Mabuti na lang at lumaki akong maganda kaya natigil ang kanilang pang-aasar sa akin at natulala sa kagandahan ko. 25 years old na ako at 2 buwan ng tambay dahil nawalan ako ng trabaho. Nalugi kasi ang negosyo na tinatrabahuhan ko sa probinsya. Kaya kinakailangan nila magbawas ng tao. At isa na ako sa minalas na matanggal. Kaya nandito ako ngayon sa syudad, naghahanap ng bagong trabaho. Pangatlong interview ko na yata ito eh, ngunit hindi pa rin pinapalad. Ayoko rin namang umuwi dahil baka kung ano-ano na namang sasabihin ng mga kapitbahay tungkol sa akin. At isa pa, dapat may good news akong maibigay kay nanay dahil nanghiram siya ng pera para lang may pamasahe ako. Oh, kamusta ang job hunting mo dyan? Maayos naman ba? Tanong ni nanay sa kabilang linya. Gabi na't nandito ako ngayon sa waiting shed kung saan may pulubing nakahiga. Dito ako nagstay dahil wala akong matutulugan. Hindi po. Agad kong sagot. Pero wag ka mag-alala, Nay. Hindi ako susuko. Ayos lang yun, anak. Ani nanay. Nasaan ka pala ngayon? Nagtungo ka ba dun sa tita Kim mo? Matagal bago ko nakasagot. Oo, Nay. Nandito ko kila Tita Kim. Sagot ko't natawa pa. May pa-aircon pa nga eh. Wow, sobrang bait nila sa akin, Nay. Hindi ko akalain na pinapasok nilang mahirap na katulad ko sa pamamahay nila. Natawa si nanay sa sinabi ko. Ano ka ba naman, anak? Kapatid ko kaya ang Tita Kim mo sa ama. Kaya papapasukin ka niyan talaga. Mapait akong napangiti at naibaba ang tingin ko sa sapatos kong butas dahil sa paglalakad. Grabe ang init ng syudad, hindi na kayanan ng sapatos ko. Sige po, Nay, matutulog na po ako kasi maaga po ako bukas. O sige anak, paregard sa Tita Kim mo ha. Ingat ka palagi. I love you. I love you din po, Nanay. At saka ibinaba ko ng tawag saka napabugan ng hangin. Oo nga pala, sinabi ni nanay sa akin na sa bahay nila Tita Kim ako matutulog sa gabi. Kapatid ni nanay sa ama. Nagtungo nga ako ron kaso ipinagtabuyan ako. Wala raw ekstrang kwarto para sa akin. Sinabi ko na sa sala o sa sahig na lang ako matutulog kaso hindi raw pwede. Natawa na lamang ako at napahawak sa tiyan ko dahil sa gutom.
Akala siguro ni nanay, mabait si Tita Kim sa kanya porket kapatid. Ngunit mata pobreng matandang yon at ayaw niya talaga sa nanay ko. Kaya nga nandito ako ngayon sa waiting shed. Dito ko balak matulog kasama ang mga pulubi na ito. Ay, gusto ko lang namang yumaman. Bakit ang hirap? Wala sa sarili kong sabit inilibot ang tingin ko sa buong waiting shed. Ano ba naman to? Natigil ang paningin ko sa may pader kung saan may mga naka-attach na iba't ibang papel. Kinuha ko ang isang papel na nakadikit doon at saka binasa ito. Wanted, Yaya, must be single, 18 to 30 years old, knows how to take care of a 5-year-old child, kind, not short-tempered, walk in. Bigla akong nabuhayan sa aking nabasa. Yes! Napangiti ako. Susubukan ko ito. Baka hindi na ako malas. Pinuntahan ko nga ang lokasyon na nakalagay sa hiring poster. Nilakad ko lang to dahil sa nagtitipid ako sa natirang pera ko. Ngunit pagdating ko ron, masamang balita agad ang sumalubong sa akin. Hindi na po hiring, ma'am. Naibagsak kong balikat ko dahil sa sinabi ng security guard. Ha? Pero... Tiningnan ko ang papel. Oh, sabi dito hanggang bukas. Kinansel na ng boss namin yan, ma'am. Pasensya na ha. Biglang umikot ang paningin ko sa kanyang sinabi. Sigurado ka po ba? Oo, ma'am. Siguradong sambit ng security guard pero nakita kong pag-aalala sa kanyang mukha. Pero ayos ka lang ba, ma'am? Namumutla ka. Napaatras ako. Grabe. Halos 1 kilometrong nilakad ko makarating lang sa village na ito pero scam pala. Nakakapanghina. Wala pa akong kain. Wala pa akong ligo. Lahat! Tapos ganito? Nakakapanlumo. Ayos lang. Huminga ko ng malalim sa kanapasapo sa aking noo. O sige, maraming salamat po. Tumalikod na ako para sana umalis na ngunit isang hakbang ko pa lang ay tuluyan ng bumigay ang aking katawan. Bumagsak ako sa sahig at ang huli kong narinig ay ang sigaw ng security guard sa akin. Nagising ako nang may naramdaman akong malamig sa aking noo. Pagdilat ko, mukha ng isang matandang nakita ko. Lumipat ang tingin ko sa kabila at ang tanging nakita ko ay isang malinis na kwarto. Narinig ko rin ang pagtulo ng tubig kaya't naibalik ko ang tingin ko sa matanda na ngayon ay pinipiga ang towel mula sa maliit na palanggana. Mabuti naman at gising ka na. May lagnat ka, oh? Napaupo ako dahil sa sinabi niya. May lagnat ho ako? Kinapaka pa ako ang sarili ko. Oo, may lagnat ka. Mabutit nakita ka agad ng security guard dahil baka nasa kabaong ka na ngayon. Namutla ako sa sinabi niya. Grabe, ganun ba kalala yung sitwasyon ko? Pumasok ang isang babae na mukhang nasa 16 anyos pa lamang. May dala itong pagkain na nagpatunog sa sikmura ko. Gracel, ibigay mo sa kanyang pagkain. Opo. Masunuring sambit ng babae saka lumapit sa akin. Nilagay niya sa isang maliit na lamesa ang tray ng mga pagkain at inilapag niya ang lamesa sa harapan ko. Kumain ka na po. Salamat ah. Agad kong sambit at agad-agad na kumain. Sunod-sunod ang pagsubo ko dahil gutom na gutom ako. Mukha nga akong patay gutom eh. Nakakahiyaman pero wala na akong choice. Kailangan kong mabuhay. Paano na lang ang pamilya ko kung mamamatay ako? Hinay-hinay lang iha. Hindi ka mauubusan. Ani ng matandang babae sa akin ngunit hindi ko siya pinakinggan. Nagpatuloy lang ako sa pagsubo. Grabe, ang sarap. Ayos lang ba siya, Nay? Hindi yata eh. Ilang araw yata siyang walang makain. Gracel, baka may damit ka riyan. Ibigay mo rin sa kanya. O sige po, Nay. Bakit nga ba napadpad ka rito, iha? Natigilan ako sa pagsubo dahil sa tanong ng matanda. Nilunok kong pagkain sa bibig ko bago siya sinagot. Nandito po kasi ako kasi mag-a-apply sana ako bilang yaya. Naibaba ko ang tingin ko sa pagkain. Kaso, ang sabi hindi na raw hiring.
Naglakad pa naman ako para lang makarating dito. Huwag kang mag-alala. Hired ka na. Namilog ang mata ko. Talaga po? Akala ko ba'y hindi na hiring? Natawa siya. Oo nga, hindi na pero kilala ka yata ng boss namin eh. Ipinaliwanag kasi ng security guard kung ano ba talagang pakay mo rito. Siya rin ang nagdala sa'yo rito sa kwarto na ito. Wow, mabait siguro ang boss nyo no? Hired agad ako. Ngumuso ako't nagpatuloy sa pagsubo. Kilala kaya ako ng boss nila? Sino naman kaya yun? Wala naman akong kakilala sa syudad, bukod sa mata pobre kong tiyahin. Siguro sikat ako. Kinuha kong isang baso ng malamig na tubig, saka ininom to. Habang umiinom ako, bigla ko na lang naibuga ang iniinom kong tubig dahil sa lalaking nakasandal sa may pintuan habang nakahalukip-kip. Napamura ako sa isip ko at kinurap-kurap ang mata ko dahil baka namamalikmata lang ako. Oh sir, nandito ka na pala. Sir? Si Mark? Sir? Nalaglag ang pangako't hindi ako makagalaw sa inuupuan ko. Sir? Napatingin ako sa matanda. Sir mo yan? Tumango ang matanda. Oo, iha. Magiging yaya ka ng anak niya. Nalaglag ang pangako. May anak ka na? Agad kong tinakpan ang bibig ko dahil masama ng tingin niya sa akin. Grabe, hindi ko akalain na makikita ko siya rito. At bigatin na. Wow ha, parang kailan lang. Nagde-date kami dito sa may bayabasan sa probinsya. Ubusin mo na yung kinakain mo dahil ngayon na ang start ng trabaho mo. Kung ayaw mong mawalan ng trabaho, bilisan mo. Malamig niyang sambit bago lumabas sa kwarto. Naiwan naman akong nakanganga. Magkakilala kayo ng boss ko, iha? Mahina lang akong tumango ngunit gulat na gulat pa rin. Grabe, ilang taon na nga bang lumipas? 7 taon? Medyo matagal-tagal na rin. Natawa ko. Hindi ko akalain na makikita ko ang pinakaunang lalaki na inibig ko. Hindi lang naman siyang ex ko. Siyempre, malandi rin ako eh. Kaya pagkatapos niya, may naging boyfriend din ako. Tapos naghiwalay lang din. Ang last boyfriend ko, hiniwalayan ko dahil gaya ni Mark, umalis din ng ibang bansa. At ngayong nakita ko muli si Mark, bumalik muli sa akin ang teenager memories ko. 15 anyos ako nang maging boyfriend ko siya. 18 naman nang maghiwalay kami. Ako ang nakipaghiwalay dahil pupunta siyang ibang bansa para mag-aral. Ayoko ng LDR kaya ganun. Hay, sayang. May anak na pala siya. Siguro may asawa rin. Wala palang comeback na mangyayari sa amin. Daddy, siya ba ang bago kong yaya? Ayoko sa kanya, Daddy, dahil ang pangit. Inirapan ako ng batang babae habang yakap-yakap ang kanyang Doraemon na stuffed toy. Matapos niyang sabihin yon. Mukhang nasa edad 6 anyos ang bata. Paalisin mo na yan, Daddy. Nandito ako ngayon sa sala kasama si Mark, si Aling Corazon, si Gracel, at ang batang babae na babantayan ko. Carbon copy ni Mark, pati ugali. Tawa ko. Hindi naman ako ganun kapangit, baby. Mabait ako, ha? No! Ayoko sa'yo. Pangit ka. Pangit! Grabe, wala na bang karapatan ng mga pangit na magbantay ng ganito kaarteng bata? Mariel, may trabaho kasi ang daddy, kaya kailangan mo ng yaya. Ani Mark sa anak niya. No! I don't want! Umiyak na ang bata. Sasama ako sa'yo, Daddy. Huwag mo akong iwan sa pangit na yan. Hindi naman ako pangit, sabi ko. Mabait ako at gusto ko mga bata, lalo na mga batang katulad mo. Oo, gusto kong kurutin. Kalma, self. Nangangailangan ka ng trabaho kaya't kalma ka lang. Tiisan na lang ang ganito. Aamo rin naman siguro ito. No! Kagaya ka rin ng last kong yaya.
Iyak niya sabay yakap sa daddy niya. Umalis ka na! Hindi ko kailangan ng laya like you! Mariel! Daddy! Nagpakarga ng bata kay Mark. Huwag mo kong iiwan, Daddy! Hindi naman kita iiwan. Kailangan lang magtrabaho ng daddy para mabili ko ang gusto mo. No! Susama ako, Daddy! At umiyak na nga ang bata. Tinapik ni Aling Corazon ang balikat ko. Kaya mo bang alagaan yan? Ganyan ang ugali niyan kapag una. Kailangan mo yang paamuhin. Napabuntong hininga ko. Mahaba naman ho ang pasensya ko, Aling Corazon. Nangangailangan din talaga ako ng trabaho eh. Pagtiisan mo na lang. Malaki naman ang sahod mo kay sir. Anya sakin. Hindi ka malulugi. Naku, isa na nga. Ayaw kong umuwi sa bahay na walang dalang pera. Inihabilin nga ni Mark sa akin ng kanyang anak dahil aalis siya sa lugar. May business trip kasi siya kaya ganon. Grabe, ang bigati na ng ex ko. Napag-iwanan na yata ako ah. Be attentive, Marigold. Bantayan mo ng maigi ang anak ko. Yes, sir. Niliitan niya ako ng mata bago nagpaalam sa anak niyang hindi na maitsura ang mukha. Anak, aalis na ako. Go! Asik ng bata saka tumakbo papasok sa loob ng bahay. Napabuntong hininga na lamang si Mark. Tandaan mo ang mga inihabilin ko, Marigold, ha? Huling sabi niya bago umalis. Bumalik ako sa loob ng bahay para puntahan ang bata ngunit napatili ako ng aksidente kong natapakan ng balat ng saging. Resulta ng pagkakadulas ko sa tiles na sahig. Aray! Sigaw ko't napapikit. Narinig ko ang paghagik-hik ng isang bata. Namilog ang mata ko nang makita ko ang anak ni Mark na si Mariel na ngayon ay binebelatan na ako. Duh! Serves you right! Anya at saka mabilis na umakyat sa hagdan. Aray ko! Ang sakit talaga! Tumayo ako mula sa pagkakadulas at saka napahawak sa puwet ko. Kinuha ko ang balat ng saging at napabuntong hininga. Akala ko yun lang ang mangyayari sa akin dahil nang paakyat na ako sa hagdan para puntahan sana ang bata. Ngunit sa gitna ng aking pag-akyat ko sa hagdan, bigla na lang may bumuhos na tubig kaya't nabasa ako. Nalaglagan pang ako dahil sa nangyari sa akin. Napatingala ako't nakita kong batang babae na may dalang maliit na balde. Ngingiti-ngiti siya sa akin bago umalis sa railings at pumasok sa kwarto niya. Agoy! Nangyari na naman, Gracel. Kumuha ka ng map doon. Linisan mo. Utos ni Aling Corazon sa babae nang makita kong basang-basa sa tubig. Ganito po ba talaga siya, Aling Corazon? Nanlulumo kong tanong. Maaga yata akong mailalagay sa kabaong neto eh. Ganyan din ang ginawa niya sa naunang yaya, iha. Kaya't hindi umabot ng buwan ng iba. Kaya ang sabi ko sa'yo, tiisin mo. Kapag natiis mo yan, aamo rin yan. Kung may iba pang trabaho, aalis ako rito eh. Grabe, hindi ko matiis ang ganitong ugali. Pero kailangan ko yatang habaan ng pasensya ko dahil bata. 4 na araw ang nakalipas. Kahit ano na lang ang trick na ginagawa ng bata sa akin. Ngunit tiniis ko ang lahat ng yon dahil kailangan ko talaga ng trabaho. Kaya kahit kakabato lang niya sa akin ng tsinelas kanina, mabait pa rin ako at pinaglutuan ko pa siya ng fried chicken. Mariel, iha, alika. Kalmado ko na pagsabi sabay pakita sa niluto kong pagkain. Nagluto ako ng ulam para sa'yo. Ayoko! Si Nanay Corazon ang susubo sa akin. Hindi ikaw. Pangit ka! Mas pangit pa nga si Nanay Corazon eh. Maganda kaya ako. Ani ko sabay ngisi sa kanya. Alika, masarap to. Fried chicken. Namilog ang mata niya. Talaga? Oo. Iniwas niyang tingin niya. Baka galit ka dahil sa ginawa ko ah. Eh bakit naman ako magagalit? Gaya ng sabi ko, mabait ako. Hindi ako basta-bastang magagalit. Pumungay ang mata ng bata saka lumapit siya sa akin. Napangiti ako.
Alika, sabi ng daddy mo paborito mo raw ang fried chicken. Mabuti na lang at cook ako. Marunong akong magluto. Nang nakalapit na siya sa akin ngumuso siya. Para bati na tayo, pakita mo sa akin ang palad mo. Ani sa akin ng bata. Wala sa sariling ipinakita ko naman sa kanyang palad ko. Dahil nakatiis ka sa akin, may ibibigay ako sa'yo. Anyat may inilagay sa palad ko. Pagtingin ko, ay napasigaw ako sa takot dahil nakita ko na ipis pala ito at lumipad patungo sa mukha ko. Tawa ng bata. Sa sobrang pag-iwas ko sa ipis, naatrasan kong isang maliit na upuan na resulta ng pagkatumbling ko. Aroy! Iyak ko nang mapahiga ako sa sahig dahil sa upuang natumba. Napahawak ako sa siko ko dahil ang sakit. Bukod ron, tumama rin ang ulo ko sa sahig pero mas grabe ang sakit na nararamdaman ko sa siko ko ngayon. Aray ko! Sakit! Tumulo ang luha sa aking mga mata. Nakita kong natigilan ng bata sa pagtawa at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Pupuntahan mo si Aling Corazon. Ani ko sa bata. Masakit ang siko ko Nabali yata. Ngunit bago pa man magawa yun ng bata, bigla na lamang dumating si Mark na ngayon ay gulat na gulat na. Marigold! Agad siyang lumapit sa akin. Nilagpasan ng anak. Anong nangyari? Tanong niya. Masakit yung siko ko. Agad niyang binalingan ng anak niya. Mariel, ikaw bang may gawa nito? Napaatras ang bata dahil sa galit na boses ni Mark. Sir Mark, huwag mo nang pagalitan ng bata. Nadulas lang ako. Pasensya na. Huwag mong pagalitan ng bata. Uy, aray po. Napapikit ako. Naramdaman ko ang pagbuhat ni Sir Mark sa akin saka diretsyong inakyat patungo sa kwarto niya. Tumawag rin siya ng doktor para magtungo rito sa bahay. Hindi na masyadong masakit ang siko ko ngunit may bandage na ito at nilagyan din ako ng arm sling. Tahimik lang ang lahat sa kwarto. Pati ang batang si Mariel ay nasa sulok lamang ng kwarto. Niyayakap ang kanyang Doraemon na stuffed toy. Natakot ko ba siya? Kumirot ang puso ko habang pinagmamasdan siya. Nagulat lang naman ako na may ipis. Hindi rin naman siguro niya inaasahan na mangyayari yun sa akin. Mariel, this is enough. Hindi kita pinalaki ng ganito. Tingnan mo nangyari sa yaya mo. Pagalit na sambit ni Mark sa anak niya. Sir Mark, pag-epal ko. Hindi mo naman kailangang pagalitan ng bata ng ganyan. Hindi naman siyang may kasalanan. Masyado lang siguro akong nag-overacting dun sa ipis. Are you going to tolerate my daughter's doing, Miss Marigold? Napasinghap ako dahil sa kanyang tanong. Napalunok ako at napatingin sa bata. Kawawang-kawawang kanyang mukha. Hindi naman sa ganon. Huwag ka lang kasing sumigaw. Ani ko, hindi mo naman kaidaran yan. Mukhang na-realize niya yata ang sinabi ko kaya't napatingin siya muli sa anak niya na ngayon ay naiiyak na. Naku, paanak-anak pa itong lalaking to, hindi naman pala marunong magtrato ng anak. Bumuntong hininga si Sir Mark. Okay, now, apologize Mariel. Mag-sorry ka sa kanya at mag-promise na hindi na yun uulitin. Ayoko! Iyak na sigaw ng bata at saka mabilis na lumabas sa kwarto. Mariel, come back here! Napabuga ko ng hangin saka bumaba sa kama. Lumapit ako kay Sir Mark. Marigold, huwag ka na munang gumalaw. Hindi ka pa... Ouch! Hindi ko siya pinatapos dahil tinadyakan ko ang gitnang parte ng katawan niya. What's your problem? Asik niya sabay sapo sa kanyang itlog. Ang sakit ah! Ayan, mabuti yan para hindi ka na magkalat ng lahi. Sinisigawan mong bata Kailangan mo yata ng seminar. Asik ko saka binangga ko siya sabay alis sa kwarto niya. Mariel? Tawag ko pagpasok ko sa kwarto niya. Binuksan ko rin ang ilaw at agad ko siyang nakita. Nakahiga sa kanyang kama habang niyayakap ang kanyang Doraemon. Umalis ka rito. Mahina niyang sabi, lumuluha. I don't need you. Get out of my life. Kumirot ang puso ko.
Alam ko na kung bakit ganito ang behavior niya. Dahil busy palagi si Mark sa trabaho niya. Hindi niya nabigyan ng masyadong atensyon ng kanyang anak. Plus, nalaman ko na iniwan ng mommy niya, kaya't mas lalo lamang lumayo ang bata. Mariel? Lumapit ako sa kanya. Nakita ko na agad siyang nagtakip ng kumot nang makalapit ako. Bumuntong hininga ako saka umupo sa gilid ng kanyang kama. Hindi mo naman kasi kailangang maging masungit sa akin. Ani ko saka kinagat ang ibabang labi. Gaya ng sabi ko, mabait ako. Hindi siya nagsalita o nag-react kaya't nagpatuloy lang ako. Pwede mo kong maging kaibigan. Kung gusto mo ng kalaro, nandito rin ako. Kung gusto mo ng kausap, nandito ako. Kahit ano pang pagtataboy mo sa akin, hindi ako aalis. Sorry po. Napasinghap ako't agad na patingin sa likuran ko. Nakatakip pa rin siya sa kumot, pero at least nagsalita na siya. Napangiti naman ako. Sorry po, Yaya. Iyak niyang sabi. Hindi ko na po uulitin. Takot ka ba sa daddy mo? Natawa ko. Bubugbugin ko yun kapag pinaiyak ka. Sorry po. Napangiti ako. Huwag ka nang umiyak. Hindi naman to delikado. Mawawala rin to. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko kasi natakot ako sa ipis Dapat proud ka nga sa sarili mo kasi hindi ka takot sa ganun. Hindi sumagot ang bata, kaya't nagpatuloy ako. Pwede ba akong tumabi sa'yo sa pagtulog? Mahinahon at maingat kong tanong. Matagal bago siya sumagot. Opo. Umabot hanggang tenga ngiti ko. O sige, tatabi ako sa iyo para hindi ka na umiyak. At saka maingat na humiga ako sa tabi niya. Wala nga lang akong kumot dahil nasa kanya ang lahat. Ayos na to. Gusto ko lang naman na magkasundo kami ng bata para hindi na maging impyerno ang buhay ko at madali na lang ang trabaho ko. Napatingin ako sa pinto nang marinig ko itong nagsara. Mukhang ang mokong yun Buang talaga. Dapat bumawi siya sa anak niya. Maaga akong nagising at magandang bungad ng umaga dahil nakita ko na lang na nakayakap na sa akin ang bata habang mahimbing ang pagkakatulog. Hindi ko maiwasang pagmasdan siya. Ang ganda niyang bata. Hindi ko akalain nagawa siyang iwan ng nanay niya. Sa edad niya na to, mas kailangan niya pa rin talaga ang nanay. Inayos ko ang kanyang unan at saka maingat na umalis sa kama. Itinali ko ang buhok ko bago lumabas sa bahay para maghanda ng makakain niya. Ngunit pagtungo ko sa kusina, natigilan na lamang ako nang makita ko si Sir Mark na nagluluto. Naka-apron pa. Nang mapansin niya ako, tumigil siya saglit. Good morning. Good morning. Nagluto ka pala? Medyo nauutal ako dahil naalala kong ginawa ko kagabi sa kanya. Ako na dyan, baka may trabaho ka pa. Wag na. Anya sa akin at nagpatuloy na sa pagluluto. Gisingin mo na lang ang anak ko at dalhin dito. Leave ako ngayon sa trabaho. Umawang ang labi ko sa sinabi niya. Leave? Oo. Narealize ko na marami akong pagkukulang sa anak ko, Marigold. Kaya kailangan kong bumawi sa kanya. Seryosong sabi niya. Kaya pakigising mo na lang siya. O sige. Babalik na sana ako sa kwarto ng bata ngunit nagsalita siya muli na nagpatigil sa akin. Hindi ko nakalimutan ang ginawa mo sa akin kagabi Anya kaya't napatingin ako sa kanya. Ibabawas ko yun sa sahod mo. O sige lang sir. Isusumbong din kita sa DSWD dahil pabaya ka sa anak mo. Abat, iniwan ko na siya roon bago pa man siya makapagsalita ulit. Hindi po ba kayo galit sa akin? Tanong sa akin ni Mariel habang pinapasukli niya sa akin ang kanyang buhok. Maraming nangyari sa iyo dahil sa akin. Hindi naman ako galit. Ani ko, at saka matapos ko siyang suklayan, i-binraid ko ito. Basta, wag mo nilang panguulitin at dapat magkasundo na tayo. Mahina siyang tumango. Opo, magbe-behave na po ako. Ayan. O, tingnan mong sarili mo sa salamin. Ang ganda-ganda mo, baby. Tumingin ang bata sa salamin at kita kong mangha sa kanyang mata
nang makita ang kanyang itsura, lalo na sa nakabraid niya ng buhok. Ang ganda mo, no? Tanong ko tsaka tumayo na mula sa pagkakaupo. Tara na, nagluto ang daddy mo. Sabi niya babawi raw siya sa'yo kaya't sulitin mo na. Ani ko, napatingin siya sa akin. Ang galing niyo po, Yaya. Naku, magaling talaga ako. Kung gusto mo palaging ganyan ang buhok mo, sabihin mo lang sa akin, okay? At sa unang pagkakataon, ngumiti siya sa akin at saka tumango. Daddy, ang ganda po ng hair ko. Sambit ni Mariel habang kumakain kami sa hapag. Well, kasabay ko sila dahil ako ang nagpapakain sa bata. Mas maganda ka, anak. Ani Sir Mark. Sino bang may gawa niyan? Tinuro ako ni Mariel. Si Yaya po. Napasulyap siya sa akin. Pwede bang ganyanin mo rin yung sa akin? Anong ibig mo sabihin? Centipede ka ba o bulbul mo? Namilog ang mata niya sa sinabi ko't si Mariel naman ay napatingin sa akin. Yaya, what's bulbul? Masama nang tingin sa akin ni Sir Mark kaya't nginitian ko si Mariel. Ah, bulbul is hair, Mariel. Ani ko. Sige na, kain na. You don't need to say that in front of my daughter, Marigold. Ani Sir Mark sa akin. Bakit ka kasi nagpapasentipede? Semikalbo ka nga. Ani ko. Wow, my bulbul is beautiful. Maligayang sambit ni Mariel habang nakahawak sa buhok niyang nakabraid. Naibugan ni Sir Mark ang kanyang inumin at napatakip naman ako sa aking bibig. Diyos mio, sorry po Lord. Masyado yata akong bobo kasi hindi ko alam ang English ng bulbul. Ang alam ko lang, buhok yung bulbul. Buhok sa down there. Hindi ko naman pwedeng sabihin yun sa bata. Nakasurvive naman ako sa unang buwan ko bilang yaya ni Mariel. Hindi naman awkward kasama si Sir Mark kahit ex ko siya dati. Wala na rin naman akong feelings. At ganun din naman siguro siya. Nakuha ko na ng tuluyan ang loob ni Mariel at nagkasundo na kami ng bata. Ako kasi ang palaging kasama niya kesa sa daddy niya. Kaya ganun. Masaya rin ako sa unang buwan ko dahil nakapagpadala ako ng pera sa pamilya ko. Kaya't mas lalo kong pagbubutihin ang trabaho ko para palagi akong makatulong sa kanila. Yaya! Yaya! Tabi po tayo matulog ngayon. Matagal pa kasi si Daddy uuwi kaya dito po tayo sa kwarto ko. Excited na sambit ni Mariel habang hila-hila ko patungo sa kwarto niya. 3 buwan na palang nakalipas simula nang namasukan ako bilang maid. At masasabi ko na parang anak ang turing ko sa batang ito. Sobrang sweet kasi at mabait. Oo, mabait na siya sa akin. Wala si Sir Mark ngayon dahil may inattenda na party, kaya't matatagalan na raw sa pag-uwi. At dahil wala si Daddy, manonood tayo ng movie. Humagik-hik shot agad kinuha ang remote na nakatago sa ilalim ng unan niya. Manood tayo ng Barbie, Yaya. Nakaupo kami pareho sa kama niya habang kaharap ang malaking TV. Grabe, kahit 6 na taon pa lang siya magaling na sa teknolohiya oh. O sige, manood tayo. Puro tawat hampas ang iginawad sa akin ni Mariel habang nanonood kami ng palabas. Kita ko ang saya sa kanyang mata habang ginagawa niya yon. Mukhang nakita na niyang palabas dahil inuunahan niya na ang mangyayari. Hindi nga lang niya natapos dahil nakatulog na siya sa hita ko. Kaya't in-off ko ng TV at saka inayos siya ng higa. Itinabi ko rin sa kanyang Doraemon niya. Kay ganda mong bata. Wala sa sariling sabi ko't inayos ang kanyang buhok dahil kumalat ang konti sa kanyang mukha. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalan iniwan ka ng mami mo sa murang edad. Nilagyan ko siya ng kumot at saka lumabas saglit para uminom ng tubig sa baba. Gabi na kaya't konting ilaw na lang ang nakabukas sa buong bahay. Umupo ako saglit sa upuan sa sala saka tumingin sa orasan. 10:00 na pala ng gabi at hindi pa rin umuwi si Sir Mark. Napabuga ako ng hangin saka naisipan kong tawagan si nanay. Oh, gabing-gabi na, napatawag ka. May problema ba anak? Agad na bungad ni nanay sa akin nang sinagot niya ang tawag ko. Wala hunay, namiss ko lang kayo. Hay nako, sabi ko naman kasi sa'yo, umuwi ka rito kahit 1 araw lang. Bumalik ka agad.
Hindi mo ba maiwan-iwan yung alaga mo? Natawa ko. Hindi na Ayaw ko kasi na magtampo siya sa akin. Naku, ang hirap niyan. Alam mo naman na hindi habang buhay na magiging yaya ka niyan. Napasandal ako sa sofa. Oo, Nay, alam ko po. Actually, napamahal niya sa akin ng bata kaya... Alam ko na mga ganyan pero hindi naman kayo kaano-ano. Alam ko na maayos ang sahod mo riyan bilang yaya niya. Pero gusto mo bang maging yaya habang buhay? Natahimik ako. Siyempre, hindi po. Oo, yun naman pala Kaya habang andyan ka, mag-inquire ka rin. Alam mo, kilala mo ba si Susan? Yung may malaking nguso ho. Oo, malaking nguso pero lumipad na patungong Japan yun. Naku, ang ganda ron. Bakit, Nay? May pakpak ba si Susan at lumipad patungong Japan? Hindi ako nabibiro. Ano ba? Humagikik ako at saka tumikhim. Huwag ka mag-alala, Nay. Pupunta rin akong abroad kapag nasa tamang oras na. Sa ngayon, magiging yaya muna ako rito. O siya, sige. Mag-ingat ka palagi dyan, ha? I love you, anak. I love you rin po, Nay. Napangiti ako nang ibinaba ko ang tawag at saka napabuntong hininga. Akmang babalik na sana ako sa kwarto nang biglang bumukas ang pinto ng sala. Agad akong lumapit nang makita na si Sir Mark ito. Sir Mark! Natigilan ako sa pagsasalita nang makita ko na pagewang-gewang siya. Sir Mark! Tuluyan akong lumapit at hinawakan siya sa balikat. Ayos ka lang ho ba? Nag-angat siya ng tingin sa akin at naamoy ko agad ang alak. Naku, naglasing. Ngumiti siya sa akin. Ikaw pala yan, Marigold. Ngumuso siya. Lasing ka ba? Naku, hindi ako lasing. Naku, hindi. Ang ganda-ganda mo talaga. Humagikhik pa siya pagkatapos. Ang ganda mo Napangiwi ako. Lasing ka lang po, sir. Alika po at iaakyat na po kita. Tatabi ka ba sa akin sa pagtulog? Lasing na tanong niya saka halos matumba na siya. Palagi na lang si Mariel ang katabi mo Paano naman ako? Wala ka bang gusto sa akin? Namula ang buong mukha ko sa sinabi niya. Lasing ka no? Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako lasing. Kilala nga kita Ikaw yung pinakamagandang dilag na nakilala ko. Akala ko hindi na kita makikita ulit Lasing niyang sabi. Anakan kaya kita, no? Ayos lang ba? Napangiwi ako nang umuso siya at inilapit ang mukha sa akin. Ano bang gagawin niya? Hahalikan niya ba ako? Baliw ba siya? Ba't niya ako hahalikan? Bakit? Naistatwa ko sa aking kinatatayuan nang bigla niya akong sinukahan. Pagkatapos niyang sumuka, ay napasandal siya sa balikat ko at halos matumba na ako dahil sa bigat niya. Ew! Tinapik ko ang kanyang pisngi. Sir Mark, gising! Sir Mark, gising! Ang bigat mo! Aksidenteng gumalaw ang kanyang kamay at dumiretso yun sa boobs ko. Namula ang buong mukha ko at agad na binitawan siya sa sobrang gulat. Kaya't nakahiga na siya ngayon sa sahig. Tulog na tulog. Hay! Bahala ka nga sa buhay mo! Ibinaba kong tingin ko sa sarili ko at halos sumuka ko nang makita ang suka ni Sir Mark sa damit ko. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Ayos ka lang ba, Iha? Para kang walang tulog Natulog ka ba? Humikab ako sa kaininumang kape. Hindi ako makatulog, Aling Corazon. O bakit? Hindi ko siya sinagot at binalingan lang ang bagong gising na si Sir Mark na nag-inat-inat pa. Nang makita kami sa hapagkainan, natigil siya. Oh, kumain na ba kayo? Tanong niya't nang bumaling ang kanyang tingin sa akin, kita kong nagulat siya. Oh, anyari dyan sa mukha mo? Kinuyom kong kamao ko. Wala ba talaga siyang maalala? Hindi raw siya nakatulog. Ani Aling Corazon. Tss, walang tulog. Ako nga ang dapat nagre-reklamo niyan dahil matagal akong nakauwi. Anya at saka nagtimpla na rin siya ng kape. By the way, aalis tayo ngayon Ipapasyal natin si Mariel.
Tamad na tumango na lamang ako sa katinapos ang kape ko. Yehey! Yehey! Mamamasyal kami! Mamamasyal kami! Excited na sambit ni Mariel habang buhat-buhat siya ng daddy niya. Hawak ko ang Doraemon niya ngayon at iba pang gamit niya. Humihikab pa ako kaya't paniguradong hindi ko masyadong mai-enjoy ang pagpasyal. Daddy, sasakay po ba tayo sa Ferris wheel? Excited na tanong ni Mariel nang nasa kotse na kami. Gusto ko po makasakay kasama po si Yaya. Napatingin sa akin si Sir Mark. Mukhang gusto pang matulog ng yaya mo eh. Hikab ng hikab oh. Tinakpan ko agad ang bibig ko sa sinabi ni Sir Mark. O sige Mariel, sasakay tayo sa Ferris wheel ah. Sabi ko. Yehey! Buisit na lalaking to. Nagawa pang kalimutan yung kagabi. Kakainis. Sumakay na kami sa kotse niya at nagtungo sa amusement park kung saan naroroon ang iba't ibang uri ng rides. Para akong naignorante kasi wala namang ganito sa probinsya namin. Kaya pati ako ay naging katulad na rin ni Mariel. Excited na makasakay sa mga rides. Daddy, sukay ako ah. Tinuro niya ang carousel. Kami po ni Yaya. Ah, ikaw na lang Mariel para makuhanan kita ng litrato. Sabi ko't agad ipinakita sa kanya ang kamera nila. Masyado yung maliit sa akin eh, baka masira kapag akong uupo. Ngumuso siya. Okay po, Yaya. Picturean mo ako ah. Tara daddy, hatid mo ako doon. Kumaway ako sa alaga ko saka napatingin sa kamera. Tinuruan naman ako ni Sir Mark at marunong ako magpicture. Yaya! Napangiti ako nang makita kong nakasakay na si Mariel sa carousel. Kumapit ka! Paalala ko tinutok sa kanya ang kamera. Smile! Parang hinaplos ang puso ko dahil nakita kong masaya si Mariel. Ayan, deserve niyang sumaya. Ngumiti ka, bata. Sa gitna ng pagtanaw ko kay Mariel, bigla na lang may nagpakita ng drink sa harapan ko. Umawang ang labi ko't napatingin kay Sir Mark. Tanggapin mo. Anya habang nasa harapang tingin. Milk tea. Napangiti ako sa katinanggap kong milk tea. Salamat. Mabuti na lang at tinanggap kita. Ha? Tiningnan niya ako. Masaya ang anak ko dahil sa'yo. Niliitan ko siya ng mata. Wala ka bang maalala kagabi? Nagulat siya sa tanong ko. Ha? Lasing ka kagabi. Anikot nag-iwas ng tingin. At sinukahan mo ko. Nakita kong pagpula ng kanyang mata sa gilid ng mata ko. Narinig kong pagtikhim niya. May sinabi ba ako? Napasinghap ako't napatingin sa kanya. Ha? May sinabi ba ako kagabi? Tanong niya. Hindi ko maalala. Pagsisinungaling ko. Mukhang wala naman. Nagtagal ang tingin niya sa akin bago nilapitan si Mariel na tapos na sa pagsakay ng carousel. Yaya, kain tayo cotton candy! Ani Mariel at excited akong hinila patungo sa stall kung saan may nagtitinda na cotton candy. Anong flavor ang gusto mo, Yaya? Kahit ano na lang. O sige, para matchy-matchy tayo. Color pink na lang po ah. Marigold, ikaw na ba yan? Kumunot ang noo ko at nilingon ng may-ari ng boses na iyon. Namilog ang mata ko nang makita ko si Dave, ang pinaka-recent na ex ko. Agad siyang lumapit sa akin. Nandito ka pala sa syudad? Anya. At saka pinasadahan ako ng tingin. Anong ginagawa mo rito? Ginuso ko si Mariel na busy kausap ang tindero. May kasama ako rito, alaga ko. Nagyaya ka? Tumango ako. Oo, hindi pa matagal. Ikaw, ba't ka nandito? Ginala ko lang yung mga pamangkin ko. Tumikhim siya. Sabihin mo naman sa akin kung kailan ka libre. Igagala kita rito sa syudad. At para makausap na rin kita sa mga bagay-bagay. Oo, sige. Hindi pwede. Namilog ang mata ko dahil sa biglaang pagsulpot ni Sir Mark. Nakita ko rin ang pag-iba ng itsura ni Dave. Ha? Wala siyang libreng oras. Ni Sir Mark kay Dave. Hindi mo pwedeng ilabas ang girlfriend ko. Nalaglagang pangako sa sinabi ni Sir Mark at gulat siyang tiningnan. Nakita ko na seryoso siyang nakatingin kay Dave. Mami, ito po ang sayo.
Halos hindi ko na maitikom ang bibig ko dahil sa sinabi ng bata at ibinigay pa sa akin ang cotton candy. At Mami, kailan pa? Tinanggap ko ang cotton candy. Salamat. Alis na tayo, Mami. Gusto kong sumakay ng Ferris wheel. Let's go po. Hinawakan niyang kamay ko sa kahinila ng palayo doon. Tikom na tikom ang bibig ko ngayon dahil sa nangyari kanina. Girlfriend at Mami, bakit nila yun sinabi sa akin? Nakasakay kami ngayon sa Ferris wheel. Kaming tatlo. Si Maria lang ang maingay at mukhang na-enjoy ang view. Samantalang kaming dalawa ni Mark, tahimik lang. Ex mo ba yun? Pabagsak na sabi ni Mark sa katahimikan. Tumango ako. Oo, naghiwalay kami last year. Anong dahilan? Napatingin ako sa kanya. Ayoko sa LDR, nagtungo kasi sa States. Ngayon ko lang siya nakita ulit. Nakita ko na napalunok siya sa sinabi ko. Muntik na akong pakasalan nun eh. Pagkwento ko. Mata pobre nga lang yung pamilya niya. Paano kung may manliligaw ulit sa'yo? Tatanggapin mo ba? Natawa ako sa tanong niya. Depende. Pero matagal na rin akong walang boyfriend kaya ayos lang naman siguro. Kumunot ang noo ko sa kanya. Bakit mo pala naitanong? Nagtagal ang kanyang tingin sa akin. Pwede bang manligaw? Napakurap-kurap ako sa kanyang sinabi. Ano? Pwede bang manligaw? Ulit niya, mas malinaw na. Bakit? Gusto kita. Diretso niyang sambit. Kaya manliligaw ako. Halos lumuwa ng mata ko sa sobrang gulat. All of a sudden, manliligaw siya sa akin? Talaga ba? At ano? Gusto niya ako? Narealize mo ba yung sinasabi mo, Sir Mark? Lasing ka pa rin ba hanggang ngayon? Gusto kita. Sambit niya ulit. Kapag hindi ka sasang-ayon, hindi tayo bababa sa Ferris wheel na ito. Buong gabi tayong sasakay dito. Binabantaan mo ba ako? Hindi ako tumatanggap ng no na sagot, kaya mas mabuting ganito na lang. Hindi ko alam kung anong ire-react ko sa kanya. Sure na may past kami pero ang weird lang. May gusto ka rin ba sa akin? Tanong niya. Wala. Diretso kong sagot sa sobrang kaba. Nalaglag ang panga niya. Wala. Sa gwapo kong to, wala. Ano ba yan, Sir Mark? Magkakaroon pa ba ako ng oras na magustuhan kaya yaya ko ng anak mo? Ani ko. Kapag papayag ka, naliligawan kita. Hindi ka nayaya ng anak ko. O di mawawala naman ako ng trabaho. Magiging mami ka na ng anak ko. Anya saka tinawag ang anak niya. Mariel, gusto mo bang maging mami ang yaya Marigold mo? Tumingin sa amin si Mariel. Opo, Daddy. Ngumisi si Mark sa sagot ni Mariel. Napabuntong hininga ko. O sige, papayag akong manligaw ka sa akin. Umangat ang sulok ng labi niya. Pero dagdagan mong sahod ko. Ani ko sabay ngisi. Kung gusto mong bumalik sa buhay ko, dagdagan mo ang sahod ko, Mr. Mark. Napasinghap ako nang inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Napalunok ako sa ginawa niya. Game! Mahina ko siyang itinulak pabalik sa upuan niya at hinintay na lang na huminto ang Ferris wheel. Kapag po ba sinagot mo si Daddy, Mami na po ang tawag ko sa iyo, Yaya? Inosenteng tanong ni Mariel sa akin nang kami nakauwi. Nasa loob na kami ng kwarto niya at katatapos lang mag-half bath. Kasurukuin ko siyang sinusuklayan para mabilis matuyo ang kanyang buhok. Pwede rin. Nagulat ako nang bigla siyang yumakap sa akin, kaya't nabitawan kong suklay. Sagutin mo na po si Daddy, Yaya. Gusto po kitang maging mami eh. Sige na po. Ngumuso siya. Nagpapakyut pa yata. Sige na po. Hindi kasi yun madaling sabihin, baby ko. Kailangan ko ring kilalanin ang daddy mo. Hindi ko naman alam kung totoo bang may gusto yun sa akin eh. Ani ko. Gusto ka po ng daddy ko? Palagi niyang tinatanong sa akin kung gusto ko ba ng mami tapos sabi ko, ikaw ang gusto kong maging mami. Di niligawan niya lang ako para may mami ka? Ani ko. Umiling siya sa akin. Sabi niya po, first love ka raw niya. Bago niya pa makilalang mami ko, ikaw raw ang unang girlfriend niya. Tapos, hiniwalayan mo raw siya kasi umalis siya?
Namulang mukha ko sa sinabi ng bata. So kinuwentuhan pala ng lalaking yun ng bata sa history namin? Aba. Ngumisi ako sabay pisil sa pisngi ni Mariel. Oo nga, hiniwalayan kong daddy mo noon tapos ilang beses siyang nagmamakaawa sa akin na wag siyang hiwalayan. Pero hiniwalayan ko talaga siya kasi ayoko ng long distance relationship. Ngumuso siya lalo. Sana po hindi na lang kayo naghiwalay. Naku, wag mong sabihin yan. Kung hindi kami naghiwalay, o edi hindi kita makikilala. Ayos lang po. Gusto ko galing ako sa tiyan mo para may mami na talaga ako. Kumirot ang puso ko sa sinabi niya. Niyakap ko siyang pabalik. Pwede mo naman akong tawaging mami kung gusto mo. Ani ko. Hindi naman yun masama kasi anak na rin ang turing ko sa'yo eh. Kumalas siya sa yakap. Talaga po? Pwede po kitang tawaging mami? Oo naman. Yay! Thank you, mami! At niyakap niya muli ako. Ilang araw ang lumipas at mukhang seryoso nga si Mark sa kanyang panliligaw sa akin. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala dahil biglaan na lang ang lahat. Lalo na ngayon sa plano niya. Pupunta tayo sa probinsya mo. Manghihingi ako ng permiso sa nanay mo na ligawan ka ulit. Ano? Ayos ng lahat. Ngayon ang biyahe natin. Anya sa kanilapitan si Mariel na bagong gising pa. Alika na baby, pupunta tayo sa probinsya ng Mami Marigold mo. Nawala ang antok ni Mariel sa sinabi ng daddy niya. Talaga po? Yes, let's go Marigold. Teka lang. Hinabol ko sila. Wala pa nga akong ligo, bakit ka ba nang bibigla? Hindi alam ni nanay na uuwi ako. Binuksan niya ang pinto ng kanyang kotse at sinakay si Mariel doon. O edi surprise mo. Pinamewangan ko siya. Akala mo ba madadali mo si nanay ngayon? Hoy, humanda ka no? Paborito kaya ako ng nanay mo. Noon yon. Ngayon, panigurado ako na pahihirapan ka nun. Sabi ko't pumasok na sa loob ng kotse niya. Bumiyahe nga kami patungong probinsya. Ito ang unang pagkakataong umuwi ako simula nang magtrabaho ako bilang yaya. Hindi alam ni nanay na uuwi ako kaya't paniguradong maiinis yun. Hindi ko rin naman matawagan dahil wala akong load. Pagdating namin sa baryo namin, pinagtinginan kaming lahat dahil sa magarang kotse ni Mark na dumating sa amin. Kita ko ang gulat sa kanilang mga mata nang lumabas ako sa kotse. Hala, Nay! Nandito si Marigold at may kasama siya, Nay! Nakita ko ang paglabas ni nanay sa bahay at nakita ko ang pagkunot ng noo niya. Napangiti ako. Nay, I'm home. Aroy! Napahawak ako sa noo ko nang batuhin ako ni nanay ng sandok na dala niya. Hoy! Bakit hindi mo sinabing uuwi ka? Ano ito, surprise? At bakit may magandang kotse ka? Nagnakaw ka ba, ha? Good morning po, Tita Marie. Natigilan si nanay sa kanyang sigaw at nag-iba ang itsura nang makita si Sir Mark. Mark! Ikaw na ba yan, iho? Sa isang iglap, biglang nagliwanag ang mga mata ni nanay at agad lumapit kay Mark. Naku, ikaw nga! At bumaba ang tingin ni nanay kay Mariel na nakatago sa gilid ni Mark. Ay, sino itong batang to? Anak ko po. Agad na sambit ni Mark. Nalaglag ang panga ni nanay. Anak mo? Naibaba niya muli ang tingin kay Mariel na ngayon ay mukha ng takot. Ang cute naman! Ali kayo! Bakit hindi nagpasabi na pupunta rito? Kayo naman oh! Hindi tuloy kami nakapaghanda ng pagkain. At saka hindi namin masyadong nalinis ang bahay. Pasensya na kayo ha. Ayos lang po yun, Tita Marie. Pumasok kami sa loob ng bahay. Si nanay ay sobrang asikaso kay Mark, habang ako pinaghanda ng pagkain. Sino ba kayang anak niya? Ako ba ang lalaking yan? Abay, nandito ka para ligawan ng anak ko? Abay, wala namang problema yun. At may anak ka pang cute. Teka nga. Natigilan si nanay. Gagawin mo bang kabit ang anak ko? Namulang buong mukha ko sa tanong ni nanay kay Mark. Hiwalay na po kami ng mami ni Mariel. Kalmadong sabi ni Mark. At gusto po ng anak ko ang anak nyo Tita Marie. Bukod doon, gusto ko rin ho siya kaya't manliligaw sana ako. Abay, bakit ka pa magpapaalam? Matagal ka nang nakikibalita sa anak ko ha. Ngayon ka lang nagpakita. Naku, sinulyapan ako ni nanay.
Etong si Mark, alam mo matagal na itong nagtatanong tungkol sa'yo eh. Pero hindi ko masabi-sabi dahil marami kang kalandi ang babae ka. Namula lalo ang mukha ko. Hindi ko kalandian yun. Huwag mo na nga akong siraan sa harap ni Mariel, Nay. Lumapit si Mariel sa akin. Mommy, ang cute po ng bahay nyo. Natawa ko. Ganun ba? Pasensya na't hindi magandang bahay namin ah. Maganda po kasi madali lang kayong magkikita-kita. Ay, kahit wag mo nang ibalik yung anak ko rito. Matanda na yan at hindi pa rin nakakapag-asawa. Puro na lang hiwalay. Ilan nga bang naging jowa niyan matapos ikaw? 4. Oo. Malandi, di ba? 4 ang naging jowa tapos hiniwalayan niya lahat yon. Kasi ayaw niya ng long distance relationship. At humalakhak si nanay na parang bruha. Napailing na lamang ako at inilabas na lamang si Mariel sa bahay upang ilibot. Mami, ang ganda po rito. Maraming flowers. Ni Mariel sabay libot ng tingin sa bakuran ni nanay. Oo nga, mga tanim yan ni nanay. Ani ko saka nagpitas ng isa. Ito gumamela. Bagay na bagay to sa'yo. Yumuko ako para magkalibel ang aming tingin. Inilagay ko malapit sa tenga ang gumamela saka inayos ko ang buhok niya. Ayan, ang ganda mo lalo. Napahawak siya sa bulaklak at saka lumapad ang ngiti. Talaga po? Oo, ani ko. Sobrang ganda mo. May itinuro si Mariel kaya't napatingin ako rito. Ano po yan? Bayabas. Diyan kami nagde-date ng dati mo dati. Na-excite bigla si Mariel. Punta tayo doon, Mami. Kwentuhan niyo po ako tungkol sa inyo ni Daddy. Ikinuwento ko sa kanya ang konting history namin ni Mark. Masaya kung ikinuwento ko sa kagaya niya ang love story namin ng daddy niya. At saka nakinig pa siya. 1 oras yata ako nagkukwento. Hanggang sa hindi ko namalayang nakatulog na pala siya sa bisig ko. Antok na antok ka na pala, no? Ani ko. Bumiyahe kasi agad tayo hindi pa naliligo. Binuhat ko si Mariel at saka inhiga ko siya sa kama sa kwarto ko sa bahay. Binuksan ko rin ang ceiling fan. At saka itinabi ko sa kanya ang kanyang Doraemon bago lumabas. Nadatnan ko si Mark na tumitingin sa mga litrato kong naka-frame na nasa pader. Kita ko ang seryoso niyang tingin, lalo na sa mukha kong nakasuot ng toga. Nakatulog na si Mariel. Sabi ko pambasag ko sa katahimikan. Nasaan si nanay? Hindi ko siya nakita rito Umalis ang nanay mo. Bibili sila ng makakain natin. Tumangutang mo ako. Okay. Umupo ako sa sofa. Ano nang gagawin natin dito? Tapos ka nang magpaalam, di ba? Napairap ako. Mukhang hindi ka naman papahirapan. Nilubayan na niya ang picture frame at saka lumapit sa akin. Date tayo. Anyat nagulat ako na maglahad siya ng kamay sa akin. Gaya dati. Pumungay ang kanyang mata habang nakatingin sa akin. Wala sa sariling napalunok ako at naramdaman ko ang unti-unting pagbilis ng tibok ng puso ko. Seryoso ka ba talaga sa akin, Mark? Liligawan mo talaga ako? Tanong ko sa kanya. Kinuha niya ang kamay ko saka pinatayo. Kaya't nagkalapit ang aming katawan. Kailan ba ako hindi naging seryoso sa'yo, Marigold? Matagal ko nang hinintay ang pagkakataon na ito. Mula bata pa si Mariel, hinangad ko na makipagbalikan sa'yo ngunit may boyfriend ka pa. Napasinghap ako sa sinabi niya. Mark! Hinawakan niyang baba ko at pinilit ako na iharap ako sa kanya. Matagal na ako naghihintay sa'yo, Marigold. Sinubukan ko siyang itulak. Huwag mo akong biruin ng ganyan. Matagal ka na talagang naghihintay? May anak ka naman Nagmahal ka nga ng ibang babae Anong hinihintay ang pinagsasasabi mo? Hinapit niya ang bewang ko. Simula sanggol pa lang si Mariel, nasa akin na siya. At iniwan na siya sa akin ng babaeng nabuntis ko. Wala akong naging girlfriend bukod sa'yo, Marigold. Ikaw lang. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Natakot ako na baka hindi mo ako tanggapin ulit dahil may anak na ako. Anya. Pero nang makita ko kung gaano kayo nagkasundo agad ni Mariel, bala kong ibalik ka sa akin. Ibalik ka sa buhay ko. At hindi na kita pakakawalan pa. Hinding-hindi na, Marigold. Bigla akong nanghina sa kanyang sinabi. Pati ang puso ko'y parang matutunaw na.
Mark, mahal pa rin kita, Marigold. Anya sa mahinang boses. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako at nakabuntis ako ng iba. Dahil din yun sa kalungkutan ko sa ibang bansa nang iniwan mo ko. Hindi ko matanggap kaya't naglasing ako noon. Napasinghap ako nang nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Mark, patawarin mo ko. Anya at saka pinagtagpo ang aming noo. Hinaplos niya ang pisngi ko. Mahal na mahal pa rin kita. Mark, napapikit ako nang siniil niya ako ng halik. Napaupo kami sa sofa at naramdaman ko ang pagtulo ng luha niya sa pisngi ko. Sunod-sunod ang aming halikan na halos hindi na ako makahinga. Naramdaman ko rin ang pag-angat ko at ang pag-upo ko sa kanyang hita. Nang humiwalay ang aming mga labi, pareho kaming hinihingal ngunit kita ko pa rin ang kasabikan sa kanyang mga mata. Marigold, Mark, kinagat niya ang ibabang labi niya. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Pwede kayang gawin natin? Namilog ang mata ko. Tayo lang naman ang nandito. Anya sabay hawak sa baba ko. Huwag ka lang maingay. Naramdaman ko ang pag-init ng mukha ko sa sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin? Gagawa na ba kami ng bata? Inilapag ko ang palad ko sa kanyang dibdib upang pigilan siya sa gagawin niya. Teka lang, Mark. Masyado pa yatang maaga. Nanliligaw ka pa lang, di ba? Tama! Nanliligaw ka pa lang sa anak ko. Buong lakas kong naitulak si Mark dahil sa biglaang pagsulpot at pagsasalita ni nanay. Nahulog si Mark sa sahig at ako naman ay hiyang-hiya. Nay, bakit hindi ka kumakatok? Hiyang-hiya kong tanong at bahagyang namutla. May dala si nanay na mga gulay at karne. Kumatok! Bahay ko ito eh. Lumapit siya sa akin at pinalo ako. Ang landi mo talagang babae ka? Sasabihan mo pa akong kumatok ay nakabukas naman ang pinto. Mamaya ka na lang magsabak daddy bed dyan at tulungan mo akong magluto rito. Pagkatapos siyang sabihin yun ay lumapit siya kay Mark na kababangon pa lang mula sa pagkakahulog. Mamaya na yan, iho. Kumain ka na muna para magkaroon ka ng lakas. Ani nanay sabay hagik-hik. May mot-mot dyan malapit sa palengke. Pwede kayo ron. Nay! Sigaw ko. Inis na talaga ako sa kanya. Halatang halata talaga na paborito niya si Mark sa akin. Huwag ka nang magreklamo, Marigold, at tulungan mo na ako rito. Naibagsak ko na lang balikat ko't padabog na tumayo. Nay naman, maging mabuti ka naman sa akin. Mabuti naman ako Nakapikit nga ako para hindi ko makitang nakakadiri niyang posisyon. Nay! Tinawanan lang ako ni nanay at dumiretso siya sa kusina. Naging maganda naman ang experience ni Mariel sa probinsya namin. Nagdala nga siya ng puppy mula sa aso ng aming kapitbahay. Anya, gusto niya raw bumalik doon dahil may naging kaibigan na rin siya. Lumipas ang ilang buwan at naging boyfriend ko na ang boss ko. Oo, boyfriend ko na ulit si Mark at sobrang saya ni Mariel nang malaman niya yon dahil ibig sabihin, nanay niya na ako. Actually, hindi pa naman dahil hindi pa naman kami kasal ni Mark. Pero masaya ako na kinilala niya ako bilang mami niya. Ngayon, naghahanda kami para sa birthday ni Mark. Nagbe-bake ako ng cake at saka gumagawa rin ng konting design sa pader. Mami, ang galing mong gumawa ng cake. Sana po bake niyo rin ako kapag birthday ko na. Ani Mariel, habang kalat na ang icing sa kanyang mukha. Ang sarap! O sige baby. Ani ko saka kinuha ang phone ko. Tawagan natin ang daddy mo I-surprise natin. Tatanong natin kung anong oras ang uwi niya. Sige po, Mami. Tinawagan ko si Mark habang nandito kami sa kusina. Ilang beses ko siyang tinawagan bago siya sumagot. Hello, babe. Napangiti ako. Hello din. Kamusta? Asa ka ngayon? Bakit? Miss mo na ba ako? Natawa ako sa sinabi niya. Hindi Tumawag ako kasi nagtatanong ako kung kailan ang uwi mo. Bakit nga? Miss mo na ba ako? Napairap ako. Hindi, grabe ka naman. Wag mo nang itanggi, Miss Marigold. Alam ko naman na miss mo na ako. O sige na nga. Pag-amin ko at saka namula ang mukha. Anong oras ka nga uuwi? Mga 8:00 ng gabi. Sorry.
May inaasikaso kasi ako mga papeles. Bukas, gala tayo ah. O sige Mark, basta mag-iingat ka ha. May kiss ba ako pag uwi? Kinagat kong ibabang labi ko't napatingin kay Mariel na ngayon ay naglalagay ng icing sa cupcake na gawa ko. Oo, meron. O sige na't ibababa ko na ito. May ginagawa pa kasi ako eh. I love you. Tumikim ako. And I love you too. At saka ibinaba ko na ang tawag. Anak, uuwi ang daddy mo ngayong 8:00. Tapusin na natin to para makapagbihis na tayo. O sige po, mami. Tinapos na namin ang paglalagay ng icing sa cupcake na ginawa namin. At saka binalikan din ng design ang gawa ko na cake na heart-shaped. Chocolate ang flavor kasi paborito yun ni Mark. Matapos ang lahat, nilinis na ng kasambahay ang mga kalat namin. At ako naman, inilagay ko na sa lamesa ang cake at cupcake. Kasama sa mga iba pang dessert at mga ulam. Tara anak, magbihis na tayo. Malapit na mag-8:00. Sabi ko kay Mariel at saka dinala ko na siya patungo sa kwarto niya. Ngunit sa gitna ng aming paghahanda, biglang may tumawag sa phone ko. Napangiti ako nang makita ang pangalan ni Mark. Tumatawag ang daddy mo, Mariel. Sasagutin ko lang ha. Ani ko. Sige po, mami. Lumabas ako sa kwarto ko't excited na sinagot ang tawag. Hello, babe? Hello po? Ikaw po ba si Miss Marigold? Kumunot ang noo ko ng babae ang sumagot sa tawag. Oo, ako nga. Bakit? Ay ma'am, from Oswald Hospital po ito. Gusto ko lang pong ipaalam na kasalukuyan pong nasa emergency room si Mr. Mark Arellano. Napasinghap ako sa narinig at nabitawan ang phone ko. Nasapo kong bibig ko at nanginig ang tuhod ko sa narinig. Anong ibig niyang sabihin? May nangyari kay Mark? Mommy, are you okay? Nakita ko si Mariel na nasa pintuan. Nakakunot ang noo sa akin. Napalunok ako. Ma'am! Ma'am! Tawag ni Aling Corazon. Ma'am, si Sir Mark na aksidente po. Nasa balita oh. Tuluyan ang tumulo ang luha sa aking mga mata't napatingin sa anak ko na parang walang naiintindihan sa nangyayari. Mommy, bakit po? Lumapit si Mariel sa akin. Ayos ka lang po ba? Pinalis ko ang luha sa aking mga mata. Aling Corazon, pwede bang bantayan niyo po muna si Mariel? Mami, saan ka pupunta? May nangyari po ba kay Daddy? Napalunok ako at saka hinarap si Mariel. Anak, dito ka lang muna ha. May pupuntahan lang ako saglit. Babalik ako agad. Mami, may nangyari po ba kay Daddy? Ayos lang po ba siya? Oo anak, ayos lang ang daddy mo. Babalik ako, okay? Tumango siya sa akin. Okay po. Agad ko siyang niyakap at saka tuluyan na siyang inihabilin kay Aling Corazon. Naaksidente si Mark. Yun ang nalaman ko nang makarating ako sa ospital. Papauwi na sana siya nang mawalan siya ng preno at nabangga sa kahoy. Nasa kwarto na siya ngayon ng ospital. May mga bandage sa iba't ibang parte ng katawan. Sabi ng doktor, hindi ako dapat mag-alala dahil hindi naman siya mamamatay. Pero hindi ko maiwasang maiyak, lalo na't hindi pa rin siya gumigising. Hinawakan kong kamay ni Mark at saka hinalikan to. Birthday mo pa naman ngayon. Ani ko sabay tingin sa kanyang kabuuan. Tapos ganitong mangyayari sa'yo? Kumirot ang puso ko. Gumising ka na riyan para uuwi na tayo. Nag-aalala ng anak mo ron, no? Excited pa naman na i-surprise ka sa birthday mo. Napayuko ako't napapikit. Sobrang nakakagulat ito dahil masaya pa kaming nag-uusap kanina. Nang wala na ako magawa, bumalik na lang ako sa bahay para kumuha ng ilang mga gamit ni Mark dahil mukhang magtatagal siya sa ospital. Ngunit pagdating ko sa bahay, isang bisita ang hindi ko inaasahan. Mami! Mami! Iyak ni Mariel at agad tumakbo patungo sa akin at niyakap ako. Napatingin ako sa sosyal na babae. Tinaasan pa niya ako ng kilay. Oh, ikaw ba yung yaya ng anak ko? Kumunot ang noo ko. Anak mo? Oo, anak ko. Bumuga siya ng hangin. I heard about Mark. Nasa ospital siya ngayon. At dahil mabait ako, I decided na kunin ko muna ang anak ko. Pansamantala sa kanya para hindi na pabigat. Mommy, I don't know her. Ngumiti ang babae.
I am your mother, Mariel. Teka nga. Binitawan ko si Mariel at lumapit ako sa babae. May kasama pala siyang lalaki. Mukhang bodyguard niya. Ikaw ang mami ni Mariel? Yes, dear. Kukunin ko muna ang anak ko. Ano sa tingin mo ang pamamahay na ito? Lost and found? Kumulo ang dugo ko. Bakit mo kukunin ang anak mo? Wait, anak mo? Hindi mo siya anak. Anak siya ni Mark. Nagulat ako nang bigla niya akong sinampal kaya't naiyak si Mariel. Mami! How dare you to say that to me? Ako ang nagluwal sa batang yan. Kaya't kahit anong oras kukuhanin ko siya. At dahil sobrang inis na talaga ako, sinampal ko siyang pabalik. Napatayo tuloy ang bodyguard niya. Nagulat siya sa ginawa ko. How dare you? Hindi kita kilala, pero wala kang karapatang kunin si Mariel mula kay Mark, lalo na't hindi mo naman siya inalagaan. Dinala mo lang siya sa tiyan mo ng 9 months at iniluwal na parang tinailang at umalis. Ang kapal mo namang magpunta rito. Hoy, para sabihin ko sa'yo wala kang karapatan na. Ang kapal mo talaga to the bones. Ayaw ngang sumama sa'yo ng mismong anak mo dahil hindi ka niya kilala. Okay na sana kung nag-financial support ka o ano pero pinasadahan ko siya ng tingin. Hanggang porma ka lang, hindi halata na may anak kang iniwan. Nagtangis ang kanyang bagang. Mas makapal ang mukha mo. At sino ka ba sa tingin mo? Porket naging nanay-nanayan ka ng anak ko may karapatan ka na ring sabihin sa akin yan. O di pasensya na. Umalis ka na nga lang dito. Ayaw sa'yo ng anak mo. Tinulak niya ako at saka lumapit kay Mariel na umaatras na. Baby, sumama ka muna sa akin ha? Ayoko! Pangit ka! Pangit! Iyak na sigaw ni Mariel at saka tumakbo patungo sa akin. Mommy, bakit hindi pa siya umalis? Natawa ang babae. Gosh! O diba, ayaw sumama sa'yo? Ano akala mo sa mga bata? Uto-uto? Aba oy! Kung gusto mo pala ng bata, sana nung una pa lang naging responsableng ina ka na. Umuwi ka sa inyo't gumawa ka ng sarili mong bata. Nalaglag ang panga niya sa sinabi ko. What? How dare you? Umalis ka na, Kira! Sabay kaming napatingin sa bagong dating na babae. Matandang babae, I mean. Nung una kumunot ang noo ko ngunit nang tinawag to ni Mariel na lola, agad ko itong nakilala. Tita Mara? Tita Mara! Ani ng babae. Good thing that you're here. Kukunin kong anak ko dahil gusto siyang makita ng parents ko. At bakit mo kukunin ang anak mo? Ngayon pa talaga nawala sa kondisyon ng anak ko, ha? Ani Tita Mara at tinuro ang pinto. Umalis ka, Kira? You neglected my grandchild since birth. Kit, umalis ka na. You took advantage of my son's situation, ha? At bakit hindi mo ito ginawa noon, ha? Bakit ngayon pa? Do you think madali mong makukuha ang anak mo dahil lang ikaw ang nagluwal? Tita, umalis ka kung ayaw mong magkagulo tayo rito. I told you before na wag mong ipakita ang mukha mo lalo na't muntik mo nang sinira ang buhay ng anak ko. Leave o magpapatawag ako ng pulis. Tiningnan ng babae si Mariel na halos magtago na sa likod ko. Let's go, Kira. Ani ng lalaki sa kahinila na si Kirang palabas. Wait, you go. Bitawan mo ako. Kukunin kong anak ko. Magagalit sila. Shut up. Hayaan mo na lang sila. At sa pilitang hinila palabas ng bahay. Agad kong niyakap si Mariel na ngayon ay umiiyak na. Siya po pala yung mami ko. Nakakatakot po siya, mami. Ayoko pong sumama sa kanya. Natatakot po ako, mami. Nandito lang ako. Hindi ka niya makukuha. It's good that you're here at hindi ka nagpapadala sa babaeng yon. Napatingin ako kay Tita Mara. Tita, my son is okay. Natutulog lang yon. Huwag kang mag-alala at papaluin ko yon dahil pinag-alala kayo. Birthday pa naman ng lalaking yon. Umawang labi ko. Natutulog lang si Mark? Don't worry, I'll make sure na hindi na makakalapit pang babaeng yon. Pero hindi ko naman siya aalisan ng karapatang makilala si Mariel. Kailangan niya munang ayusin ang sarili niya and know her place. Bigla-bigla nilang sumusulpot ang babaeng yun at ang daling sabihin without knowing kung ano ang dinanas ng anak ko habang binubuhay mag-isang anak niya.
Napailing si Tita Mara pagkatapos sabihin yon. Good thing you fought for my grandchild. Lola! Ani Mariel at saka nagtungo kay Tita Mara at saka niyakap. I miss you, Lola! I miss you din, Apo. Kunin mo ang gamit ni Mark Marigold. Babalik na tayo sa ospital. Tumango ako. Sige po. Bumalik kami sa ospital, dala na ang gamit ni Mark. Dinala ko na lang ang ginawa ko na cake dahil narinig kong gising na si Mark. Kaya naman pagdating namin doon, agad siyang sinugod ng yakap ni Mariel. Daddy! Anak, ouch! Napangiwi si Mark ng aksidenteng natamaan ng kanyang nakabandage na kamay. Sorry po Daddy. Happy birthday po. Napatingin si Mark sa akin. Babe, nakakainis ka. Anikot inilapag ko sa side table niya ang cake na gawa ko. Alika rito, kiss mo nga ako. Ngumisi siya sa akin. Nakakainis ka talaga. Asikot agad siyang nilapitan at saka niyakap rin. Pinag-alala mo ako ng husto. Pasensya ka na. Masyado lang yata akong na-excite na umuwi eh. Nawalan ako ng preno. Anya sabay halik sa noo ko. Huwag ka nang umiyak. Hindi ako umiiyak no. Pinalis kong luha sa aking mata saka umalis sa pagkakayakap niya. Pinag-alala mo kasi ako. Mahal mo eh. Malamang. Birthday ko pa rin naman ngayon kaya kainin na natin ang ginawa mong cake. Subuan mo ko. Anya sabay ngiti. Nawala ang bigat sa aking dibdib ngayong nakita ko ng maayos lang si Mark. Sa ospital namin pinagdiwang ang kanyang kaarawan, kasama ang mami niya. 2 araw lang ang stay niya at nakalabas din. Sinabi ko sa kanyang lahat ng nangyari at nakita ko talaga ang galit niya. Mabuti na lang at hindi na bumalik ang babae dahil baka mainis na talaga ako. Lumipas muli ang ilang buwan at mas nagkaroon kami ng quality time sa isa't isa. Lalo na't pansamantalang tumigil din sa trabaho si Mark. Well, hindi naman siya magiging mahirap kung titigil siyang pansamantala. Gusto niya lang magkaroon kami ng tamang bonding sa isa't isa. Wow, himala at sumama ka sa pagsisimba ngayon? Ani ko kay Mark nang papasok na kami sa simbahan. Yay! Gusto ko kumain ng fried chicken pagkatapos ng simba, Mami, Daddy. Parehas naming hawak si Mariel sa kamay habang papasok. Hindi mo naman kasi ako sinasama. Paano ba naman kasi? Ang tagal mong bumangon. Ani ko saka umupo sa bakanting upuan. Mami, kailan po tayo babalik sa probinsya? Miss ko na pong kaibigan ko doon. Binalingan ko si Mariel. Pagkatapos ng klase mo anak, uuwi tayong probinsya ha? Miss ko na rin kasi ang luto ni nanay. 1 oras ang iginugol namin sa simbahan bago lumabas. Hindi pa nga lang kami tuluyang nakakaalis dahil nagpasama si Mariel sa daddy niya para bumili ng balon. Kaya't nasa labas pa rin kami ng simbahan. Ma'am, para sa'yo po. Umawang ang labi ko nang ibinigay ng lalaki sa akin ng 1 box. Ha? Para sa akin? Opo, ma'am. At saka agad na umalis ang lalaki. Kumunot ang nookot na patingin sa banda nila Mark na ngayon ay kausap ang tindero ng balon. Ma'am, para po sa inyo. Napasapo ako sa dibdib dahil sa gulat ng sumulpot ang isang babae. May dala siyang 1 bulaklak ng rosas. Ginugulat mo ko, hindi na. Sa'yo na po ma'am, libre lang po. At saka umalis din ng babae. Nagtataka na tuloy ako at napatingin sa bulaklak. Ma'am, pabukas po ng box. Sigaw ng isang babae sa malayo. May hawak na siyang drum. Ha? Nagpalingalinga ako't namilog ang mata ko nang makita na nasa akin ang tingin ng mga tao sa labas ng simbahan. Pati ang mga dumadaan lang kanina at bagong simbay nakapalibot na sa akin. Ano bang nangyayari? Pabukas po! Napalunok ako at hinanap ko sa crowd sila Mariel at Mark. Ngunit hindi ko na sila makita. Asan na ba tong mga to? Ma'am, buksan niyo po ang box! Sigaw ng kung saan. Napatingin ako sa box na hawak ko. Para itong box ng sapatos. Ano ba naman to? Sinunod kong sinabi ng babae. Binuksan ko ang box at halos lumuwa ang mata ko sa nakita. Sing-sing? Narinig ko ang mga palakpakan ng mga tao sa paligid ko. Anong ibig sabihin nito? Could this be? Alam ko na may ideya ka na kung bakit may sing-sing dyan sa malaking box na yan.
Anya habang papalapit. Dahil magpo-propose ako sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Yehey! Go, Daddy! Narinig kong cheer ni Mariel habang may hawak na balon. Oo, magpo-propose ako sa'yo. Nang tuluyan na siyang nakalapit ay ibinigay niya sa akin ng bulaklak at kinuha sa akin ng singsing at lumuhod siya sa harapan ko. Will you marry me, Marigold? Yes or yes? Natawa ko kahit nangingilid na ang luha sa aking mga mata. Wala yata akong pagpipilian eh. Alam ko naman kung anong sasagot mo eh. Ipinakita ko agad sa kanya ang kaliwang kamay ko bago sumagot. Yes, pakakasalan kita, Mark. Pakakasalan kita. Ani ko kaya't napatayo si Mark at saka niyakap ako. Inikot-ikot pa niya ako sa lahat ng maraming tao bago niya isinuot sa akin ang singsing. I love you, Marigold. Anya sa akin at pinagtagpo ang noo namin. Mahal din kita, Mark. At nang magtagpo ang aming mga labi, hiyawan at palakpakan ang aming narinig. Hindi pinaabot ni Mark ng buwan matapos siyang mag-public proposal sa akin at kinasal agad kami. Ilang linggo lang nakalipas sa mismong simbahan kung saan siya nag-propose sa akin. Hanggang ngayon ay hindi ko akalain na aabot kami sa ganito. Akala ko, tatanda na akong dalaga dahil puro lang ako hiwalay sa mga naging boyfriend ko. Pero mahal pa rin talaga ako ng Panginoon at gumawa pa rin siya ng paraan. At iyon ay ang ibalik ako sa lalaking unang minahal ko. At ngayon, I'm not a yaya of my ex-boyfriend's daughter, but a mother of my husband's daughter. Wakas!